nung nakalipas nung ilang buwan, sumakit ng kimpuson, yung regla ko, sumapit ng isang buwan, hindi umurong. So ayun, pumunta kami sa Balamban para magpa-CBC. So ayun, nakita, pagbasa nun sa doktor, nakita is 3% na lang po yung platelet ko at at aking blood count is basta baba siya. Basta mababa siya. Baba. Critical, parang Critical. gano'n. So, sabi ng doktor, pag hindi yun madali, mamamatay talaga ako. Kala ko nga nun, hindi ako matatap kasi ilang weeks ako nandun sa ospital. So ayun, pagbalik ko, pag-discharge ko, so may binigay na script yung teacher ko, malaki yun daw ang sabihin ko. Ayun pala is valedictorian ako nun. Grabe naman. Palakpakan naman siya. Sige, pwede pakilala mo yung mga kasama mo, ate. Lagyan kitang mic, ha? Okay. So, ito pala ang aking kapatid. So, si Trixie Ripdos. So, ito po yung guitarist namin dito sa aming church. So, ito naman po ang anak ng aming pastor dito, si Yunaisa Zoe Capulan. Ito po ang backup. Hello. Backup. So, then, ito po naman, so, kapatid ko rin po si Stephanie Ripdos. So, backup rin po. So, mag-drum rin po siya if wala po yung aming drummer dito. Baka pwede muna natin palakpan ulit yung mga kabataan dito. Tapos, kanina nga, nakausap ko si Pastor. Sobra siyang proud sa'yo. Kinukwento ka sa akin. Tapos, nasabi niya na meron ka daw sakit. Lupus. Okay, sige. Pakilala muna kita. Pangalan mo. Ako po si Kimberly Ripdos. 16 na taong gulang na po. At nag-aaral sa Cebu Normal University. Second year college. Okay. Ikaw yung panganay? Hindi, pangalawa sa aming magkakapatid. Tapos, sumunod sa'yo si... Ito din, ito. Okay, second year college. Tapos, grade 12. Tapos, grade 8. Siya na yung bunso. Yan. Nasa yung bunso. Kapatid namin, sa dito, ama. sama ka dito. Sa ina. Sa ina. Dito, katabi ka dito. Pangalan mo? Lois? Luis? Lois Jane. L-U-I-S? Luise. Luis. Jane. Jane. Kapangalan mo pa yung anak ko, Okay, ilan taon ka na? Ilan taon? Pila edad ni mo? Hindi siya marunong. Pila edad ni mo? 7. 7. Nag-aaral? Kumusta pag-aaral? Pag-aaral? Ganun ba dapat? Tatay ko, sorry Iba yung dila ko ngayon. Intindihin nyo na lang. Kasi hirap pa kong magganyan salita sa inyo. Inimo. Tama ba? Inimo, inyo? Ninyo. Galing kami Pampanga. Bali pang 10 days na namin ngayon. Tapos meron kaming community, Telegram community. Tapos parang nag-sanit sa kami. Nag-fundraising para makapagpaabot ng tulong sa ibang lugar dito sa Cebu. Tapos ito yung, nagpunta na kami dito nung isang araw, pero napili kong bumalik ulit para kasi yun yung nararamdaman ng puso at isip ko na kailangan ko kayong balikan ulit. Meron pa palang side ito na hindi pa napupuntahan, yung kabila. Kaya mas natuwa ako na nandito kami para mabigyan din yung nandun sa kabilang bundok naman. Kaya yun. Tapos kanina, nakwento ka nga ni Pastor sa akin, sobra siyang napaproud sa'yo sa kwento niya sa akin. Kaya sabi ko, pwede ba siyang mas makilala? Saan kayo dito? Malayo ba kayo dito? Sa church? Nandyan lang sa amin, sa likod. Sa likod nito? Sa unahan. Unahan, doon? Malapit. Bata pa kasi sila,
ulila na sila sa kanilang ama. Tapos yung ina na lang niya yung nagtaguyod sa kanila. Pila ganin mo ka mag-igsoon? 4, 5. 5. Danny Luis. Ika-unom. Ika-unom siya na? Ika-5. Mama lang nila nagtataguyod at saka yung stepfather nila, yung papa ni Luis G. Nagwapa. Sa kabila ng kondisyon niya sa physical, kasi may sakit siya, yung lupus. Ilang taon ka nga, Kim, nag-start ng kasakit ng Kim? Lupus? Elementary? Since elementary. Grade 6. Grace talaga ng Lord sa kanya kasi yung mga kasabay niya na treatment ng lupus, matagal nang patay. Matagal na namatay. Siya talaga, grabe grace talaga ni Lord sa kanya. At nung time na kailangan namin ng worship leader, kailangan namin ng worship team, nag-pray ako ni Lord. And pasalamat kami sa Panginoon. Sila yung magkakapatid din yung ginamit. Actually sila si Kim, si Angging, at saka si Pani. Tatlo sila. Sila yung ginamit. At sa part ni Kim, yung pagka-graduate niya ng high school, gusto niya mag-aral sa college. Pero yung pinaka-challenge sa kanya, yung condition niya sa physical. Kasi nga, pag mag-aral siya ng education, parang yung condition ng kapatawan mo, kailangan fit na fit ka. So at first, parang nag-refuse yung school na ayaw siyang tanggapin. Kasi nakita yung medical condition niya. So bago siya in-accept, pinakuha muna siya ng medical certificate doon sa doktor niya sa Suto para tanggapin siya. Sa awa ng Diyos, dahil desire niya talaga na mag-aral siya, binigyan siya ng certificate na para pwede siya mag-aral. Nagpag-aral siya. Pero ang pinaka-challenge sa kanila, yung financial naman na part nila. Pangbaon. Kasi nga malayo nagbo-boarding house siya, 1,000 a month yung boarding house niya. Samantala yung sahod ng mama niya is sa barangay namin is 2,700 at ang monthly, tapos delayed pa yung salary sa government. Kung minsan yung mama niya na may commission sa mga lupa na binibenta, pero hindi naman madalas. Kaya hanggang ngayon naging dinlister pa ng CMU. Gano'n sila ka-active sa ganitong sa church? Sa church. Kasi sila maliliit pa. Dito sila talaga sila. Nag-grow talaga sila sa church. Sila magkakapatid. Si Angging yung guitarist, si Kim worship leader. Kung minsan si Pani nagda-drum, minsan magba-back up. Yan yung anak ko kasama nila. Yan talaga yung. Tapos si Angging, pinaka-challenge si Angging, grade 12. Gusto mag-aral yung mama. Sinabi ng mama, Ging, stop ka muna, di ko kaya. Pag-aralin ka ng college. Kasi nga si Kim magsi-second year college na. Si Angging grade 12. Next year, magpi-first year na siya. And sabi niya, walang choice. Stop muna ako. Pero pagdating sa sa grades nila, sa performance nila sa school, may talaga sila. Okay. Pastor, mensahe po sa kanila. Yung yung talagang word ni Lord. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya nga, palagi kong nire-remind, hindi lamang sila, kundi yung congregation. Unahin natin yung pag-serve ng Lord faithfully, kasi lahat ng kailangan natin, si Lord na talaga yung bahala. Yung gusto lang talaga ni Lord yung puso natin na mag-serve sa Kanya na undivided. Yun lang talaga. Kasi promise talaga ni Lord everything na kailangan natin ipoprovide niya. Basta ibigay lang din natin yung pinaka-the best na pag-serve natin sa kanila. Kaya nagpapasalamat ako sa kanila magkakapatid na nung time na kailangan talaga namin ng worship team. Sila talaga yung ibinigay ng Lord sa amin. Kasi dati ako nagigitara, yung asawa ko nagsusunglid. Problema namin ako nagigitara, yung boses ng asawa ko parang di tutugma sa tunog ng gitara. Kaya yung everyday nagpe-pray, oh Lord, bigyan mo ng worship team na may puso talaga na mag-serve sa iyo. Kaya sige, grace talaga ni Lord ang ibinigay sa kanya.
Sabi ko nga kanina, yung mga kasabay niya nagkasakit ng matagal na ano eh. Pero hanggang ngayon, maintenance niya, nandyan pa rin. Araw-araw, kada adlaw ka mag-inom maintenance niya. Ano? Kung minsan, kung pag wala ng pera yung mama niya na pagbili ng gamot, hihingi doon sa MSWD, yung Municipal Social Welfare. Kung minsan mabigyan, kung minsan hindi. Kaya yung ginagawa ng mama niya, pag makatanggap ng tawag doon, commission sa mga lupa na binibenta, binibilhan siya ng gamot kaagad. Pang kuan lang. Grabe talaga yung sa kanila. Mula bata pa ako, gusto ko nang maging song leader. Kaya kanta lang po, kanta. Pakita lang talent ko. Pero nung nakalipas ng mga ilang taon na nag-grow ako dito, nung sa word ni Lord, doon ko napagtanto na ang Lord pala yung nagbigay sa akin ng lakas para makaya ko lahat. Lalo na may sakit ako na lifetime na sakit. Kaya binigay ko lahat ni Lord kasi siya lang po nagbigay sa akin ng aking buhay. Kaya malaking pasasalamat ko sa Kanya dahil ito ako ngayon, malakas at masigla. Ano yung gusto mong sabihin sa Kanya, sa ating Diyos? Na sobra akong thankful sa Kanya dahil nandito ako na nagpatuloy at buhay na nag-serve sa Kanya. Kahit minsan pagod na, pero si Lord na hiniram niya ang aking kasing-kasing upang Kasim-kasim, di ba puso? puso upang magbalik sa Kanya kahit minsan nga sabi ko na minsan pagod, hindi ako makapag-serve sa Kanya, pero ayun, Lord may binigay siya na way para ako ay magpatuloy. Anong taon ka nung naramdaman mo na may sakit ka? Paano nangyari? Grade 6 Christmas party. So may exchange gift kami noon na so ayun, pagkatapos ang natanggap ko na gift is puro junk foods. So kinain ko lahat, hindi ko sila binibigyan. O hiningi sila sa akin. Kaya hindi ko sila binigyan. So ayun, nung nakalipas ng ilang buwan, sumakit ng aking puson, yung regla ko, sumapit ng isang buwan, hindi umurong. So ayun, pumunta kami sa Balamban para magpa-CBC. So ayun, nakita, pagbasa nun sa doktor, nakita is 3% na lang po yung platelet ko at at aking blood count is basta baba siya. Basta mababa siya. Baba. Critical, parang Critical. gano'n. So, sabi ng doktor, pag hindi yun madali, mamamatay talaga ako. So ayun, dinala ko sa Soto, inadmit. Tapos, gaano katagal yung lumakas ka? 1 month. 1 month ka sa ospital. Tapos, okay na, inuwi ka na. Grade 6 ka na, ha? Grade 6. Ayun, malapit na ata yung graduation ko. Kala ko hindi na ako maka-attend. Ng graduation. Tapos naka-attend ka. Anong pakiramdam nung nandun ka na sa stage? Parang, kasi isip mo, parang siguro, yung panahon na yun, parang wakas mo na, no? Kala ko nga nun, hindi ako matatap kasi ilang weeks ako nandun sa ospital. So ayun, pagbalik ko, pag-discharge ko, so may binigay na script yung teacher ko, malaki yun daw ang sabihin ko. Ayun pala is valedictorian ako nun. Grabe naman. Balok po ka naman siya. Grabe. Anong pakiramdam mo nun nung binigay yun? Script pala sa ano pala yan, graduation? Masaya? Masaya. Grateful. So, magandang gabi po sa lahat ng aming kababayan dyan. Sana okay lang kayo at huwag paghinaan ng loob. Magtiwala lang tayo sa ating Panginoon na palaging gumagabay sa atin.
So kami pala ang GCIL Kabagdalan Worship Team at ngayon may handog na kami na isang awit at ang titulo po nito ay Labihan. Oh. Nagsiklak sa adlaw, hangtod pagsalo, ngalan mo mabayan. Sa kaharuhan, kung sa kalisod, ikaw pasalamatan. Wala kong masayo sa akong luma, apan muna'y ginagana, naong sa kinabuhi. Simbahon, mayahon, unay unta, Sasaan mo kanako, maginaon sa kinabuhi. Simbahon, mayahon, unay Hello, si nanay. Kay mama. Yan po. Yung palang nanay. Hello po. Magandang gabi. Si nanay. Pangalan, nay? Lalin? Lalin. Opo. Ilan taon na po kayo? 39. 39. May sakit po na lupus yung si Ate Kim. No po. Grade 6 po siya noon nung ano siya. Grade 6. Oh, grade 6. 12. Pero ngayon po, kumusta na siya? Yung last check-up, sa condition. Check up. Pero palagi siya uminom ng maintenance. Ano pong maintenance niya? Kan hydroxychloroquine. Oh. Tsaka po ano? At saka folic o ateros. 3 klase po. Mm. Gamot. Paano po yung pag-inom kada Everyday. kain? Oh. Everyday. Every day, One times a day. One time once a day. Once a day. 3 yun, 3 klase ate. Kung wala yung gamot, anong pakiramdam? Humihina ako. Humihina ka. May time ba na walang pabiling gamot tapos Meron po. kaya mo na-feel yung nanghina ka? Magkakano po yung gamot? Gusto ko pong malaman. 87. 87, Ang isa. katong hydroxychloroquine. Isa lang po yun. Oh. Yung isa po, Ang isa kay na 12. Ang katong isa pwede 6 pesos. yung isa mahal. Ibig Ano sabihin ma'am to yung daily iyahang po maintenance. nyo. Paano nyo po kinukuha yung panggastos? Pumunta ko sa MSWDO, mga yan ako ng... Yun. Pero hindi Nakakahingi. po sa isang buwan mabigay. Minsan po wala. Yung pong hindi, Sa minsan po wala. 14, sa a month na 14 katab. Sa isang buwan po, minsan 14 a tablet. Oo, 14 tab. Pero ato sa Cebu, sa katong DSWD Cebu, punta po. Pinupuntahan nyo marami para makahingi. Tiyaga lang po talaga. Hello. Paano minsan pagka wala? Pag wala, Umiinom ng tubig. saan ang hitag pagi nga sa akin? Umanap ng paraan. Paraan ng makabili ng gamot. Kasi manghihina po pag wala, no? Opo. Sige lang siya. Sige katubo. Tagalog. Palaging tulog. Oo. Tulog. Ano pong, ngayon po, ano yung pinagkukuhanan po niyo nung pangkain? May... Ayuda. Ayuda. Yan, alam ko yung ayuda.
Maraming bigas ngayon. Sa may pangalawa kong Asawa. Ano po yung papa niya. papa niya? Kumusta po siya? Yung papa niya mabait? Mabait. Mabait lang. Pagkatulog. Tulog. Mabait to talaga. Tulog. Mas mabait pagkatulog. Pero ang bata pa ni nanay, no? Parang ano nga lang eh, parang 35 lang. Mama ko yun. Ayaw mo. Okay. Siya, valedictorian. Opo. Tapos, yung sumunod, si ate, Opo. pero nasa top ka din. With palakpakan naman. Tapos, si ate. Nakakapit lang sa honor. Okay, nakakapit sa honor. Marami ka naman kay... So, yung bunso sa unang tatay, with Hayden, with, ang galing. Palakpakan naman din si ate. No, ang gaganda na, mababait pa. Oh, matatalino pa. Anak ni Pastor naman si ate din. Liza. Tap. Ikaw naman, kamusta pag-aaral? Okay lang, with... Palakpakan din si ate. Pero alam niyo, kung sobrang natutuwa ako kanina yung nagkakanta kayo, yung papuri kay God. Ang gandang pakinggan. Ang ganda ng boses pa nila. Pero yung bahay niyo na kumusta? Hindi ho ba na nung bagyo? Sin. Ato. Na ano ang sin? Ay, tumalsik yung bubong. Gumanon. Nilagyan na lang ng kapal. Ay. Yan nga po, di ba dito kayo sa likod? Sabi ko kanina lilipot na kami, kaso umulan-ulan, kaya hindi na po kami nakaikot. Sige, unahin ko kayo. Ay, church pala bukas. After ng church, bisitahin ko kayo doon. No. Bakit? Ano? Maglilinis kami. Bakit? Linis. Ang kalat. Ibig sabihin, pagka may bisita, doon lang maglilinis? Hindi. Hindi po. Mensahe sa mga kabataan. Kasi yung mga kabataan ngayon, nakatutok na sa game, sa pag-boyfriend. May boyfriend na? Bakit hindi nagbo-boyfriend? Kasa oras. Ha? Kasa oras. Waste of time. Waste of time. Okay, mensahe sa mga kabataan natin. So, sa ngayon, kailangan po natin na, ayun nga, kailangan natin si Lord ngayon, lalo na ngayon na maraming mga trahedya or mga, kaya sa mga kabataan dyan, alam ko pong na marami sa inyo nawalan ng mahal sa buhay, pero huwag kayo mawala ng pag-asa dahil si Lord, kung kilalalin nyo si Lord or bumalik kayo kay Lord is mararanasan nyo ang na kahit sa hirap ng buhay, masaya lang kayo kapag meron kayong Lord sa buhay. Masaya talaga. Walang kulang, walang labis, walang kulang. Palakpakan naman yung mensahe niya. May gusto ka pa sabihin sa mga kabataan? Ano po yung maitutulong namin sa inyo? Ikaw? Parang sir, bisag prayer lang. Prayer lang. Sure ka? Prayer lang po. Prayer lang po. Parang, or, akong anak, nga, may lang sa lumo. Ano na lang siguro ka, Tegram. Kasi gusto ko rin makita yung bahay nila eh. Linipad po yung bubong. Pero natutuwa ako sa inyo, yung ginagamit niyo yung buhay niyo sa kagustuhan ng ating Diyos. Kasi pagka wala tayong Diyos sa puso, sa buhay natin, wala nga direksyon ng buhay. Nakakagawa na tayo ng mali na hindi pa natin namamalayan. Kaya maganda yung ginagawa nyo, pinipili nyo may Diyos sa buhay natin.
Himbis na yung iba, di ba, puro ML, boyfriend, girlfriend, sugal, kamunduhan, parang ganon. Wala nang time kay God. Kaya nakakatuwa kayo. I am so proud of you. Tsaka yung paglaban mo sa sakit mo. No? May time ba na parang napanghinaan ka ng loob? Tapos parang susuko ka na? Minsan. Ano yung... Paano mo sinasabi sa isip at puso mo na kailangan kong lumaban? Ano yung pinag-uugutan mo? Saan mo inuugot yung lakas mo? Sa pamilya ko. Kasi gusto ko pang bumawi sa kanila. Hindi naman sila naghahanap ng ganun, Nay, di ba? Pero tayo kasi, parang kailangan nating gawin yon. Pagtanaw ng utang na loob, pagmamahal sa kanila. Kasi kung mayroon kang ganun sa puso mo, gusto ni God yun. Na, pastora na po yung yung utos, isang utos na may kalakip na pangako niya. Ephesians chapter 6 verse 1, Child, obey your parents, this is right in the Lord. And then yung pangako ay may kasabay na long life. Mahaba't masaganang buhay. Yung kanyang... totoo yun. Sabi nga, basta minahal at ginalang mo yung mga magulang mo. Parang ginawa mo na rin yung kay God. So bukas, gusto ko makita yung buhay nyo doon. Baka may matulong kami na sa bahay nyo. Or ano. Pero ikaw, ano ba yung may tutulong namin sa'yo? Sa inyo pala, ganun. Sabi niya, boyfriend. Ano ba? Sino nagsabi na boyfriend? Sabi niya, Pangya to eh. Ikaw talaga pangya. Tuition ko. Ganing ko. Tuition daw. Sige na, magsabi kayo. Kasi minsan lang kami nandito. At saka hindi lang ako yung tutulong, pati yung Katekram community. Alam niyo ba, nandito kami kasi gusto naming ipaabot yung pagmamahal ni God. No, kaya huwag kayong mahiyang magsabi, baka naman kaya namin. Hindi lang naman ako to, buong Tekram community, yung mga nagpapaabot ng pagmamahal sa kababayan natin dito sa Cebu. At saka, sabi ko nga, lambing na namin to sa inyo. Lambing, advance pamasko, ganun. Sama-sama na siya. Huwag lang boyfriend. Wala silang nagbibigay ng boyfriend. Okay. Sige, si ate mo na ikaw, kung mag-request ka, anong request mo? Gamot. Panggamot. Gamot. Okay. Ibang kahilingan maliban sa gamot. Yung sabi niya po, piano daw sa church. Instruments. Instruments. Gaya ng piano. Ano pa, maliban sa piano? Baho. Gusto Ano niyang yun? magbaho yung bass. Guitar. Bass. Okay. Naalala niyo Nasa magkano yun ngayon? Yung pang bass na piano. Na guitar. Depende sa brand. Depende. Yung kaya ng Katekram. Alam mo naman, kaya na yan. Ganun ba eh? Kailangan na Gustong... Matagal na kasi silang nag-pray. Kasi yung present instrument namin yung electric guitar lang. Ang nangyari ngayon, yung dalawang guitar amp namin nasira. Kasi yung isa, pinagawa ko dun sa kapatid natin dun sa Tungol. Ang nangyari, ganun pagbagyo, paligting. Ano din, naabot yung shop niya, kaya yun nasira. Hindi pa naayos, nasira kagad, nasira na naman. So yung isang natira dito, yung pag-abot ng tubig dito, inilipatan lahat. Yung problema yung pagkuha ng wire, nasira na naman. Kaya yun, nilipat ko na lang yung mixer namin, yun na lang lahat ng gagamitin. Doon na lang i-connect yung guitar. Saka yung bass, gusto nila magano ng bass. Problema, pag may bass, wala naman bass amp. Ano po yun? Yung bass amplifier. Yung tutusok yung po. tutusok, Okay. oo. Sabi lang ko yung anak kong ganun, meron na pong ganun. At saka yung keyboard.
Wala din yung keyboard dito sa Ano amin. po yung keyboard? Yung parang organ. Piano. Oh, Nasa yung magkano electric. po yung ganung piano, Pastor? Depende din yan sa ano eh. Depende din yan sa brand na... Pila? Nakapalit ka mo? 32 Roland. 32 po. Yung Roland na brand. Naku, kung pwede ko lang padala dito yung piano sa bahay. Yun talaga yung pinaka-desire nila dito sa church na makumpleto yung instruments namin. Okay, sige po. Tingnan po natin. Pastor. Tapos, ikaw, gitar. Tapos, ikaw, ate. Kung wala si Kim, yung anak ko yun. Basta ganon. Yung kahilingan nila, gamot at saka lang gamit dito sa church. Huwag kayong mag-alala. Yung gusto nyo, itong katapusan, mabibili natin, no? Yung, yung piano, at saka yung, basta yun. Kaya, pagpatuloy nyo lang yan, bilang pagmamahal sa ating Diyos, sa mga magulang natin, sa kapwa natin, na dapat tuloy-tuloy yan, ha? Huwag magbabago o huwag kukupas yung pagmamahal natin sa ating Diyos. Okay? Palakpakan naman. Tapos bukas, mapuntahan namin kayo doon. Gusto kong makita yung ano. Thank you sa time at pagmamahal nyo dito sa pagserbisyo sa kagustuhan ng ating Diyos sa mga ginagawa natin. Okay?